Yes, hello, good morning. Good morning po, Thursday, January 25. Magandang umaga po sa ating lahat. At ngayon mga kapatid, mga tagapakinig ng salita ng Diyos, ang inyo pong kasama ngayon at maghahatid ng salita ng Diyos ay si Brother Julio Arayon po mga kapatid. Ngayon, ang mensahe po ng ating Panginoong Diyos sa araw na ito, mga kapatid, ay pinamagatan po nating reset, refresh, and refocus. Napakahalaga po mga kapatid sapagkat tayong tao, bagama tayo ay may takot sa Panginoon, nananalangin sa Panginoon, ngunit parang hangin lang, dumadaan lang sa ating isip, lumalabas sa ating bibig na parang wala lang nangyaring anuman na kahalagahan para sa ating buhay. Kaya ang paalala ng ating Panginoon, ang sabi mga kapatid ng aklat, ang aking bayan ay napapahamak ng dahil sa kakulangan ng kaalaman. Tingnan po natin mga kapatid ang ating pong nasa isip mga kapatid. Ang ating pong isipan ay tayo'y makarating doon sa ating Panginoong Diyos na siya po natin kinikilala na nagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Ngunit sapat na ba ang ganong klaseng pag-iisip mga kapatid? Ang kinakailangan siguro ay yung sapat na takot natin sa Panginoon sa pasimula ng karunungan. Ngunit ang kamangmangan ng kaisipan ay humahamak ng karunungan at turo. Isipin po natin mga kapatid na tayo lumalapit, nananalangin sa Panginoon na mayroon po tayong inaasam, mayroon po tayong hinihingi. Hindi lang yung pampisikal natin na pangangailangan, kundi bagkos yung kaligtasan po natin mga kapatid, yung kalakasan at kagalingan ng ating mga karamdaman, mga kapatid, at higit sa lahat, yung makasama natin, makapiling natin ang ating Panginoon. Sapagkat ang kaisipan ng laman ng kamangmangan ay kasalanan. Mga kapatid, ito po ay dapat po nating isipin na ang kamangmangan ng kaisipan ng tao, ang kalalabasan po yan ay kasalanan at ang kabayaran po ng kasalanan ayon sa spiritual nating pamumuhay ay kamatayan. Pakatandaan po natin yan mga kapatid sapagkat napakahalaga ng ibinigay sa atin ng ating Panginoon na ikaw ay binigyan ng kalakasan, kalusugan upang ikaw ay gamitin, upang ikaw ay palakasin, upang ikaw mga kapatid sa anumang kaparaanan sa iyong mga mahal sa buhay, mga kapatid, ikaw ay maging buhay na patutuo na ang Diyos ang nagbigay sa iyo ng buhay na walang hanggan. Praise God! Ang kinakailangan, mga kapatid, sa taong pagod na sa kanyang pagsusumikap sa kanyang sarili, na siya ay makagawa ng ayon sa salita at utos ng Diyos, hindi niya masagawa sapagkat ang naghahari nga o ang nasa isip at puso niya ay yung pangsarili, panglaman. Ngunit ang imbitasyon ng Panginoon ay narito. Ang sabi, i-reset po natin yung ating isipan. Change our mindset. Yung ating pong kaisipan ay dapat po nating ituon doon sa Diyos na ating pong sinasamba, yung ating pinananalanginan. Kaya ang imbitasyon ng ating Panginoon, ang sabi, magsiparito sa akin kayong lahat na nagpapagal at nangabibigatang lubha at kayo'y aking papagpapahingahin. So ang tunay na kapahingahan, mga kapatid, ay yung presensya ng Diyos na manahan sa atin at tayo naman, mga kapatid, ay sumunod doon sa sinasalita ng Diyos para sa atin upang ito ang ating lakaran. Praise God. At sa pangalawa, mga kapatid, ay sinasabi, mag-aral kayo sa akin. Kilalanin natin mabuti ang ating Panginoong Diyos. Sapagkat sa pamamagitan dyan, kumbaga sa ang buhay natin ay mayroon na pong libro na siya po nating sususugan kung papaano ang promises ng God para tayo ay magkaroon ng sapat at tamang kapahingahan ng ating kaluluwa at ating katauhan. Nagsabi nga rito, mag-aral kayo sa akin
at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Alam natin mga kapatid na ang mahalaga po sa Panginoong Diyos ay yung ating kaluluwa na siya pong haharap sa Kanya sa takdang panahon na Kanyang inilaan upang tayo ay magkamit ng tunay na kapayapaan. So, refresh mga kapatid. Pangalawa, yung refresh. Refresh ourselves and allow God to renew our strength. Alam natin mga kapatid na ang Diyos lamang ang siyang makakapagbigay sa atin ng kalakasan, especially sa ating espiritual na pamumuhay. Pangalawa, ang Diyos lamang ang makakapagbigay sa atin ng kalusugan at kagalingan ng ating mga karamdaman, ng ating buong katauhan sa pamamagitan ng kaluluwa na siya nating inilalapit sa Panginoon upang ito ay malinis. So, spiritually mga kapatid, binigyan ulit tayo ng ating Panginoon ang instruction, libro ng buhay ng ating Panginoon kung paano tayo lalakad. Ang sabi ng aklat ng Joshua 1:8, ang aklat na ito ay kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbubulayin araw at gabi, upang iyong masunod na gawin na ayon sa lahat na nasusulat dito. Giginhawa at magtatamo ka ng mabuting kawakasan. So mga kapatid, ang promise ng ating Panginoon, ang promises ng Panginoon ay yung bubulayin natin ang kanyang salita. Araw at gabi, mga kapatid, anuman ang sitwasyon, anumang kalagayan mo, mga kapatid, na sa gitna ka man ng mga pagsubok na inaalaw ng Panginoong Diyos na iyong daanan, alalahanin mo na ang salita ng Diyos o ang Diyos mismo ay mayroong pangakong inilaan at ginawa niya para sa atin upang ating makita at ating sundan upang ito'y atin matamo. So, napakahalaga na babasahin natin, pag-aaralan natin yung salita ng Diyos na ayon nga sa Joshua 1:8, pag-aralan natin ito, ang kautusan, araw at gabi. Huwag daw mahihiwalay sa atin ito. Kung nasaan ka man, kung mayroon kang ginagawa, mga kapatid, magpasalamat ka muna, tumawag ka muna sa Panginoong Diyos, bulayin mo ang kanyang salita, na itong ginagawa mo, hindi lang para sa sarili mo, kundi ayon sa pangako ng Diyos, na pag ginawa mo ng maganda ito, ng maayos ito, magtatamo ka. Magtatamo ka, na sinasabi rito, ng kasaganahan, kaginhawaan. So, iyan lagi ang gusto ng Panginoong Diyos na ito ang mag-aalis doon sa mga problemang iyong naiisip o iniisip ng sanglibutan na matamo mo. Ngunit ang Diyos ay sabi rito, dito sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos, pagbubulay-bulay, dito lang natin tamang matatamo yung tunay na kaginhawaan at kawakasan ng ating mga buhay. So, iyan po yung refresh na sinasabi na renew our mind. Una, renew natin yung ating mindset at allow God, yung salita ng Diyos mismo na ating tinatanggap, na ating binabasa at naririnig mga kapatid, ito ang siyang ating sandigan o ito ang ating palatuntunan na gagawin upang magkaroon tayo ng sapat na kapahingahan ng ating kaluluwa. Yung mga suliranin natin, yung mga problema na yan, mga kapatid, kung walang problema, hindi mo maiisip na ang kasunod pala niyan ay tagumpay. So, purihin ang ating Panginoong Diyos, mga kapatid, at binibigyan tayo ng tamang guidance upang tayo sa spiritual nating pamumuhay ay magkaroon tayo ng sapat na kaginhawaan. God, hallelujah. At doon sa 9, mayroon pa ritong sinabi rito sa Joshua 1:9. Hindi ba kita inuutusan? Ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti. Huwag kang matakot ni mang lupaypay man, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasa iyo saan ka man pumaroon. Isipin mo mga kapatid na sa ating pong mga ginagawa, sa ating pong mga pananalita, mga kapatid, anuman ang sa atin, anuman ang mga bagay na sa atin mga kapatid, huwag ka daw matakot. Panindigan mo, panindigan natin
ang salita na pangako ng Diyos na siya ay kasama natin. Sasamahan tayo. Ang sabi rito, saan ka man pumaroon, siya ay lagi nating kasama. Ang pangatlo, mga kapatid, yung refocus. Dahil tayo ay binigyan na ng pagkakataon ng Diyos na siya ay makilala at nasunod na natin ang kanyang mga salita, mayroon tayo, mga kapatid, sinatawag na tungkulin. Mayroon tayong patutuo sa ating sarili kung papaano tayo, mga kapatid, ay pinagpala ng ating Panginoong Diyos. Hindi lang physical na pangangailangan, kundi yung spiritual na kaligtasan na siya namang nais ng Diyos na ibahagi natin. Ibahagi natin yung mga salita ng Diyos na ating naranasan, ang kabutihan kung papaano tayo pinagpala at papaano tayo inigtas. Ugan. Ang sabi po rito sa ating refocus, ang unang tungkulin na ibinigay sa atin ay sabi ng ating Panginoong Jesucristo. Lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kanyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. At ngayon, iniuutos kayo dahil dito. Ito po yung tungkulin natin na ipagpapatutuo natin. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa. Napaka-importante, mga kapatid, na ito po ay mahipatutuo natin. Hindi lang sa ating mga mahal sa buhay, hindi lang sa ating pamilya, hindi lang sa ating asawa, mga anak, mga kapatid, kamag-anak, kung hindi sa lahat saan ka man naroroon, ay ituro mo sa kanila, gawin mo sila na taga-sunod sa ating Panginoong Jesucristo. Sa sila'y iyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo na sila'y sumunod dito. At narito, ang sabi, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyo palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Mga kapatid, sa ating pong paglalakbay, sa ating pagpapatutuo, na ginawa ng Diyos sa atin ng kabutihan, mga kapatid, ay ang Diyos mismo ay kasama natin. Sasamahan tayo saan man tayo pumaroon hanggang doon sa dulo ng sanglibutan. So mga kapatid, kinakailangan po natin yung ating pong change our mindset, refresh ourselves, and allow God to renew our strength, and the three, refocus our commitment and desire to align with God's promises in our lives. He opened our eyes to see again. Maraming salamat, mga kapatid, at pagpalain po kayo ng ating Panginoong Diyos. Amen. Praise God. Hallelujah. Tayo po manalangin sa ating Panginoong Diyos, mga kapatid. Sinabi, Panginoong Diyos, narito po kami. Sumusuko, surrender namin ang aming mga buhay, mga Panginoon, sapagkat wala po kami, Panginoon, doon sa kaayusan ng sarili naming kaisipan at puso. Pagharian mo kami, O Diyos, sa iyong mga salita, sa iyong mga ipinag-uutos, sa iyong layunin upang kami, O Diyos, O God, hallelujah, ay maging buhay na patutuo ng iyong kabutihan, ang iyong pagliligtas, O God, hallelujah. Nangahawak po kami po naniniwala, O Diyos, na anuman ang mga bagay na nakalaan na aming nakikita sa iyong mga salita, O Lord, ay pinangahawakan po namin, O God, hallelujah. Salamat po, Panginoon. At ang lahat ng ito ay amin pong idinadalangin sa pangalan ng Panginoong Jesucristo na aming tagapagligtas at ang aming kapayapaan. In Jesus' name I pray. Amen. Praise God.